Chigi unboxing. Okay, Bora? Okay, no problem. Problem solved. Look at the bridge, ma'am. Ito yung nakikita nating malaking tulay. Doon tayo galing sa baba. Yung maliliit na motor, mami, oh. Pwede, oh. Oh, yun, oh. Boom. Yun, oh. Ganito, oh. Sila, oh. He dropped his helmet. Oh no, man. Na-experience natin yung isa sa downside nitong Chigi na plug and play. Ito naman advantage ng Chigi. Pwede mo pa rin siyang magamit. Pipindutin mo lamang yung BMW Connect dito sa taas. Hello my friend. Welcome to Turkey. Alfredo. Pagka nakapapasok kami sa mga tunnel na ganito, ang daming bansa na naaalala ko. Unlimited Tunnel, guys. Oh, welcome to the World Heritage City 1994. Let's check the suspension. Oh, I don't like the dynamic. Road lang tayo. Tapos, just wait for the team captain. Let's go. Okay, we're now outside Istanbul. I don't know the way. Let me find out. For today, I would be the team captain. Okay. Chigi unboxing. Thank you, Car Scoot and Chigi. Diretso na yan dito. Oh, yun. Good to go. There you go. Alright. Out from the box. Bora, you need... Yeah. Yes. Tatali lang natin to. Alfred, tamam. Okay. Bora style solved the problem. You okay, Bora? Okay, no problem. Problem solved. Bye, guys. Oh, malamig sa muka. English. Okay. Mamaya pa, scan pa pala to. Palabas na kami ng Istanbul. Let's go. Dito kami unang namasyal ni Ella. Diyan sa lugar na yan. Oh, di ba? Umihiyaw talaga yung jacket ko na green. Yun, unang na-observe natin ngayong araw, guys, ay right-hand driving siya. So, hindi tayo maninibago dito sa Turkey. Okay. That's for the light. This is the switch. Okay. Good. What is problem? Police problem. Generally. So many lights. Yeah, generally. Understand. Dito pala, guys, marami ding police na nasa kalye. Yung mga ilaw na nakalagay sa akin, pinagpapatay ni Bora kanina kasi medyo stricto sila rito pagdating sa ilaw. Parang sa atin din naman. Kaya lang yung sa kanya kasi sobrang dami ng ilaw na ilagay niya dito. 8. Imagine mo yun, 8 ilaw. Yung motor na gamit natin ngayon is 1200cc na BMW, and na-observe ko lang, no, from 1250 to 1300s, parang mas magaan to, mas easy to control, mas basic yung kanyang system. Pero naka TFT na siya, oh. Tawag yan, basic na high-tech. Pero mas trip ko yung motor ni Bora na gamit. Ayan, oh, old model na 1200 GS yan, oh. Oh, di ba? Ito yung trophy nila nung time na yon. Ngayon yung kanya, top of the line din na trophy. Tapos ang gaan pa niya kasi naka full system na Akrapovic. Ayun, oh, mayroong ganyang mga view. Stop. Okay. Ito mo naman yung kotse na yan, oh. Wow. Mercedes. Napansin mo ba yon? Green na go sa sasakyan, go din sa tao naglalakad. Confusing, ah. Yun, oh, mayroong dong bridge na mataas, oh. Wow, amazing. Ang laki, no? Laking bakal niya, no? Bakal ba yan? Semento. First time ko nakakita ng ganyang kalaking bridge. Super laki. Galing, no? Oh, ang ganda, no? Wow, amazing. Ito na tayo sa gilid ng mga barko.
Ang hahaba ng mga yate nila. Kaganda. Look at that second bridge. Wow, what's this? To your left. It's a castle. Alright guys, flex ko lang sa inyo yung aking helmet. Tingnan nyo guys yung Scorpio natin. No? Ito yung helmet natin, tingnan nyo. Oh, di ba? Oh, cute. I-activate lang natin yung Chigi natin dito para yung mapa nakikita nyo din yung Google Maps ko. Oh, di ba? CarPlay na siya ngayon. Connected na siya. Ayos. Okay, let's go. Run slowly lang daw para makahabol sila. Okay, liliko tayo doon. Ayun no, ina-avoid tayo sa highway. Ang ginagawa natin guys, kasi gusto natin madaanan yung magagandang kalsada. Talagang iniiwasan natin yung mga expressway natin. Doon tayo dadaan sa looban. So ngayon, 3 hours and 50 minutes pa yung ride natin. 380 kilometers papunta doon sa unang destinations natin. Ang gandaan dito kay Chigi, na ikukwento na sa atin kung saan ba tayo pupunta dahil hindi naman tayo pamilyar sa lugar. Napakaganda talaga na meron yan, very convenient. Kasi hindi mo na kailangan i-mount yung mga cellphones mo dyan eh. Pero syempre, nasa inyo pa rin yun kung mas trip mo yung cellphone. Pag cellphone naman kasi nakalagay, kailangan lagi naka-charge kasi malulobat siya. Eto hindi. Every day, every morning, sineset na nila yung mga itinerary natin kung saan tayo daraan. Para syempre, dahil hindi nga tayo taga rito, nakaka-stress ba yung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Tsaka kung sakasakali man na syempre maiwanan ng isa sa atin, magkaroon ng medyo mabilisang pacing na iwan tayo, for example lamang, hindi tayo nangangamba na baka tayo mawala sa lugar na pupuntahan natin. Kita nyo ba yan? Ang laking bumbilya oh. Dadaan tayo sa magandang tulay nila. Para medyo kinilig ka na first time man dadaan sa magandang tulay ah. Sana all! Naka. May political issue din sila dito eh. Pero tignan mo naman oh. Kahit may political issue sila, okay naman eh. Tingnan mo naman ang establishment, di ba? Ito yung last time na nagkagulo sila sa airport eh, no? Ganda ng tulay, oh. Ang ganda ng helmet ko, guys. Snug fit siya. Tapos na-adjust ko pa yung sikip na gusto ko. Mami, kamusta ka naman dyan? Okay naman. Look at the bridge, ma'am. Ito yung nakikita nating malaking tulay. Doon tayo galing sa baba. Guys, kahit sabihin mo na hindi naka high-end yung speaker nitong intercom natin, kahit budget meal lang, okay pa rin yung sound quality niya. Maganda pa rin. O natural lang kaya ang magandang boses ni Ella. Parinig mo naman sa kanila yung magandang boses mo, mami. Hello po. Kaya ano, di ba? Ang linaw, no? So kung ano yung natural na naririnig ko sa aking paligid, ayun din yung naririnig ko sa intercom ko. Kaya nakadaan tayo sa malaking tulay. Yung maliliit na motor, mami, oh. Pwede, oh. Oh. Yun, oh. Tunnels Vision. Haha. So close. Fall apart. May pa-tunnel pa nga, pre. Ganda ng kalsada nila, oh. Nakakalabas lang namin sa tunnel. Tunnel ulit. Magsasawa ka pala sa tunnel dito, eh. Ito, mahaba ito. Maganda yung helmet ko, tahimik lang siya. Snug fit pa sa mukha. Good choice. Yun, oh. Boom! Yun, oh. Ganito, oh. Sila, oh. Okay, gas. Walang gas yung Africa Twin. Julia, gasoline. Stop. I have lot. Okay. Very good, Bora. Free gasoline. Okay. After. After I full. Comfortable. Yeah, comfortable. New helmet. Yes, new helmet. Old climb. Brand new. Morocco same. Morocco. Same color. Same color. Yeah. Nice motor. Very good. Is it for sale? First time nating dadaan dito sa toll gate nila. O, ito, RFID. No cards, no anything. Just go. Daming camera, oh. Grabe, very sensitive yung toll gate nila, ha. Isang toll gate lang, parang 6 yun. Nakita ko dun, ha. 100 lang. Exit na kami. Dami, oh. Tinan yung camera, oh. Lalaki pa. What we should tell? Iniisa-isa lang. Yeah. Okay. Yo, another toll gate, oh. Puro
expressway Malayo kasi yung biyahe namin ngayon Isipin mo ano yan, 338 kilometers yan. So kung puro zigzag yan, ang tagal niyan. Very sensitive, tinan niyo yung cameras nila Tsaka yung sensor Bilis no? Meron tayong 48 kilometers bago tayo kumaliwa. Ang ganda ng kalsada. Mami, anong masasabi mo sa weather? Ganda. Hindi mainit. Nagagandahan si Ella dahil tamang-tama din yung gear na gamit natin. Yung intercom naman namin guys, sobrang linaw. Yan Naka-Spotify ka, boss? Oo. Sana all. Tignan nyo guys yung kalsada nila ang luwag. Parang wala akong makitang bakas na bumabagyo dito sa lugar na to. Sabi sa weather forecast mo, ilan? Yung ulan, 50%. Ang degree ngayon, 16 degree. Wow! Kailan kaya babagsak yan? Hindi ko alam. Ang ganda ng langit clear sky Baka mag-iiba mamaya. Kasi doon sa Istanbul to Oo nga pala. Medyo malayo-layo tayo sa Istanbul Tingnan nyo guys yung itinerary namin. 2 o'clock ng hapon nandun na kami sa pupuntahan naming hotel. Tapos pahinga na. So meron kaming time masyal mamayang gabi. Police nearby. Still there. Hindi nga yung police ayun Accurate Magaling tong navigation natin. Pati police alam kung saan nakapwesto. Yun pasok ulit kami sa tunnel. Pati pala yung gilid na to may ilaw. Yun, tapos ganda ng ginawa nila dyan Mayroon pang greenhouse sa tunnel. Sulit ang lupa, men. Meron silang malaking factory dito Alam ko sugarcane pagka ganyan They always notify if the police is there or not. Okay din yan if you need help, diba? Ayun police visibility. Parkalani. Persiste. Mukhang magbe-break time tayo dito. Mataas pa rin ang aking energy. So far so good. Maganda ang kalsada. Enjoy ako. I hope yung nasa likod ko enjoy din. Let's find a Watermax energy drink here. Okay, touchdown. 100 kilometer done. Okay guys, this is our first 100 kilometers for today, and we had 340 kilometers the whole trip since day one. We still have another 100 kilometers away, and then after the 100 kilometers we will experience the single road. It's 148 kilometers. All guys here, they are requesting for not expressway. So this is our first 100 kilometers. Cheers. Your famous. Little. It's YouTube, TikTok, Facebook, and Instagram. Nice to see you. Yeah, it's good to meet you guys. Nice to meet you. Nice riding with you. This is the Turkish coffee. Chiching. Chiching. Happy me, I have a new followers. Okay, another 100 kilometers ride again. Mga off-road rider sila. They love to ride in off-road, just like us. Let's go. They don't like riding in the asphalt. They love riding off-roads. Bolu! Kay Nashley! Okay, exit tayo dito guys sa Bolu. Finally, ay lalabas kami ng expressway. Ito pala yung puntang Istanbul at dito yung Bolu. I like the sounds of the exhaust. 1300. Finally, we're out on the expressway. Ganda ng tunog ng 1300 Quick stop. So what do we have here? Here, restaurant, closet. Wait here. Ito na, lunchtime na tayo guys dito sa ating day 1 of our ride here at Turkey. We're here at a beautiful restaurant with a beautiful fountain outside. Our 200 kilometers, we parked here. I don't know where is this place now. I could show you the Google map later. Let me show you guys. The place called Bersheste. We have a beautiful fountain here. Nice. Look at that. Okay, we finished our lunch. Then we're going again to our destinations. Medyo nahihirapan tayo mag-English, but I try my best to speak in English because they're requesting this vlog would be in English. Typical view, guys. Naka-Google tayo, connected dyan sa Chigi, then connect natin dito. Tignan nyo, not supported to this region, future is not supported, okay? So, hindi siya magpe-play dyan yung navigation. Okay, tapos na kami mag-lunch. Let's go guys. Ganda naman ang pick-up na to. Denali.
Wow, Duramax GMC. Pogi ah. Magkano to? 7 million. Sarap pangarapin. Oo nga. Focus sa motor, iwas sa sasakyan. Copy. Woohoo! Let's go again, man! Alright, we're going to the top of the mountain now. Maahon na kami. 2 hours more. They said the real adventure is not on the expressway. And here we go. Nasa labas na nga kami ng expressway. At talaga namang mas maganda naman talaga yung mga lugar na makikita mo. Anka, Istanbul. Bulu. Wow, highway na naman. Okay. Oh, pa-exit kami ng expressway. Ito na, mukhang maganda na yung pupuntahan namin. Umaasa ako eh. Martin. Okay, papagas tayo sa Ankara Petrol Office. Okay. Pwede ka bumaba para makapagunat ka. Bora! I feel it myself? Assistant, okay. He dropped his helmet. Oh no, man. First gas station, guys. Dito kami nagpagas. 200 kilometers. Right. We still have 150 kilometers away before our destination. Okay, tapos na kaming magpagas. Nasa 21 liters yung naikarga sa atin. Sa pera nila rito, parang 1,000. Tawag sa pera nila, lira. Turkish lira. Wow. Ngayon lang ako nagbanggit ng tungkol sa presyo at saka sa liter ng gas, no? Well, syempre, hindi naman tayo usually nagbo-vlog tungkol sa expenses, no? May nabasa lang ako sa comment section na sabi, share nyo naman yung gastos nyo dyan. Siguro gawa tayo ng ibang video para doon. Para at least when you wanted na mag-DIY dito, eh, meron kayong basis. Guys, sa model na motor na to, yung 1200, mas na-appreciate ko yung automatic na suspension niya. Mas ramdam ko yung lambot niya ngayon compare kanina. Naka-minimum kasi ako kanina. Pero siguro nakatulong din yung pag-full tank natin ng bike. Gusto ko yung play ngayon, no? Mas masarap siyang i-ride. So sa mga bago sa GS, ito kasi ganitong mga motor, guys, ay full electronic yung suspension. So pwede mo siyang i-adjust. Try to imagine na kahit na yung lumang motor ng BMW ay naka full electronic suspension na. So how much more yung mga modelo ngayon? Mas na-improve na nila. Imagine mo, from 1200, naglabas sila ng 1250. Ngayon, near 1300 na. So mas improve na naman yung mga yon. Dito sa motor na to, I could say, mas magaan siya kahit GSA siya. This is not a GS, no? This is A. So mas malaki siya compare sa ordinary na 1200. So I could say mas lighter yung bike na to. Yung feel na magaan nandun pa rin. Para sa amin ni Ella, sa bigat namin ngayon plus the full tank, side pannier tsaka top box, mas na-enjoy ko yung naka-auto. I just don't know kung kamusta naman yung feeling kapag ka naka max load na yung suspension natin. For the meantime, nag-enjoy ako sa auto. So yan na muna ang gagawin natin. Kapag ka napasok tayo sa mga hard trail, mga off-road, yan, imamax na natin siya ngayon kasi hindi kakayanin ng suspension niya yung auto sa mga hard trails na kung meron man tong off-road. At yon ay kung sakasakali lang na masusubukan natin sa tour na to. Dahil hindi ko pa kabisado at hindi ko alam yung location na pupuntahan natin. I love Mengen. Oh, how do you read that? Megan or Megan? I don't know. These guys are very good riders. Nice, oh. Ganda rin ang water system nila dito. And parang ano rin, Italy, maraming tunnels dito sa Turkey. Kung naalala nyo, guys, si Mike na Binigyan natin ng Chigi dati from Chiang Mai to Germany. Di ba nag-ride siya ng 90 days, 3 months. He ride from Chiang Mai to Garmisch, Germany. Gamit niya yung Chigi na binigyan natin sa kanya. So, ito rin yung isa sa na-experience niya na there are some regions na hindi ino-authorize yung navigations ni Chigi kasi ayan o, pagka pinindot mo yung navigations ngayon, hindi siya gagana. May certain area lamang na pwede si Chigi, no? Siyempre para at least alam lang din ng mga user na bumibili. Sa Pilipinas, hindi ko pa nasubukan na ganon.
na-experience natin yung isa sa downside nitong Chigi na plug and play. Ito naman advantage ng Chigi. Pwede mo pa rin siyang magamit. Pipinutin mo lamang yung BMW Connect dito sa taas. Hindi nga lang mapa, no? Pero yung mga controls niya, monitoring centers niya, nandyan pa din. Sa arrow up mo lang, hold, lalabas yung navigations. Pag lumabas yung navi, ibig sabihin makokontrol mo na yung navigation board mo. Na kung saan mababasa mo naman dyan kung ilang bar yung gulong mo, yung pressure, anong gear ka, RPM, nakalagay na dyan. Parang inulit lang sa ibabaw. One thing na cute dyan na gusto ko, tingnan nyo guys, pag nilipat mong ganyan, meron ka ng mas detalyadong impormasyon sa motor mo na nandyan na lahat. Pati mileage ng bike nandyan, no? 7,900 kilometers remaining running for change oil. So bagong change oil lang pala siya. Nalaman natin dahil kay Chigi. Right now meron tayong 16,058 kilometers. So nung ginamit natin ito ay nasa 15,000 plus lamang. Ngayon 16,000 na. Pati yung date nakalagay at yung range kilometers ng gasolina natin nakalagay na din. Voltmeter ng baterya, lahat nakalagay na dyan, pati sa gulong. At pag in-scroll nyo pa ganito, pag sports mode yung BM, di ba kinakalikot mo pa dyan sa TFT display mo. Ito wala nang ganon kasi yung mga lean angle nandyan na din, no? Gearing, lean angle nandyan, pati yung bilis. Tapos pito pa dito sa multi-select mo. Yan, nandyan na ulit yung ating detalye. Ang matindi pa dyan, pati yung preno mo, nadidetect niya. Tapos kapag nagpe-press ka ng preno sa harap or sa likod, iilaw yung kulay dilaw dyan sa gilid. Namaya, pag pe-preno tayo, makikita nyo. At bilisan ko ng konti, preno. Ayun, no? Nakikita nyo yung pressure applied ko sa harap at sa likod. Pakita natin sa inyo, para at least makita nyo lamang. Preno ko sa harap. Yun, umiilaw yung dilaw. Nakikita nyo ba yun? Sa likod, yun sa kabilang side. Ang galing, no? So that is one thing unique na kahit na hindi mo siya nagagamit sa GPS mo, still, di ba? You can still use the Chigi for the whole information ng motor mo na ginagamit. Pati nga yung pag-ahon, alam mo kung ano yung tilt niya, ngayon nakalagay 82 degrees, 82 meters na nakaganyan pala tayo, di ba? Pero sa pag-motor mo, hindi mo naman monitor yan kung paahon or palusong yung dinadaanan mo, Pero dahil dito, meron tayong impormasyon. So, kumbaga para sa akin, may downside pero may good side pa rin. Hindi pa rin siya masabing useless. Ang masasabi lang natin, there's some areas sa navigations natin na hindi mo talaga pwedeng gamitin yung mapa na yan. Siguro isa na rin dahil hindi supported ng lugar, ng etong lugar na ito, yung mapa na ibibigay dyan. But for me, all in all, sa presyo niya, affordable naman siya. This is 4 times na mas mura sa Cradle na original. 4 times na mas mura. Tapos mas maganda pa rin na walang mga cellphone dito sa harapan ng motor mo kasi mas malinis lang tignan. Siguro bukas ikakabit natin yung quad lock dito para syempre importante sa akin yung navigation dahil hindi tayo taga rito. Mas gusto ko na nakikita ko yung mga pupuntahan natin, lalo na yung mga kurbada. Okay guys, medyo napadaan kami dito sa syudad from mountain area to city. Gas ulit, water brake. I think water brake. Anong upuan? Yan. Oo nga, anong ganda, no? Sakto, Take a break, Nakakita na naman si Ella na ipapagaya niya sa bahay, di ba? This roof is asphalt, so malamig yan. Tapos bakal na binend, pabilog, polywood sa bahay. Gagawin natin to para pag may mga bisita tayo, ito yung makikita nyo. Another innovation. Hello my friend, welcome to Turkey. Alfredo Borra, good bike Borra. Alright, I think malapit ito kami sa aming lugar na pupuntahan. The bike is okay, running good, suspension very nice, I like it. Fully loaded bike. Let's go.
Syempre ako naman guys, ayaw ko naman na sabihin palagi yung maganda. Sabihin ko rin sa inyo yung mga negative side niya. At least para alam nyo lang. At saka malay natin kung makarating man ito sa Chigi International, alam din nila kung paano isolve yung problem, no? 'Di ba? Kumbaga lahat naman ng gamit guys na naiimbento, palaging mayroong weakness. Kahit nga sa helmet kahit sa intercom 'di ba? Hindi mo talaga masabi yung perfect. Walang ganun. Kasi gawa lang ng tao yan Most probably, expect nyo na meron siyang flaws. At there's something na kailangan ma-improve. Tsaka sa price ba naman, di ba? It's affordable. Syempre kung hindi ka man makapag-navigate, di ba? Meron pa rin naman tinatawag na compass. Kumbaga, you will back to basic. If you're heading north, mayroon ka namang makikitang compass dyan. Yun nga lang, hindi siya talagang fully functional na mapa. They always find the way pa rin naman pala, kahit na hindi supported sa lugar. Few kilometers away at malapit na kami sa aming lugar na pupuntahan. Ngayon, hindi ko na makita yung itinerary. So, based na lang tayo sa ating tour captain. Look at that beautiful mountain, guys. Nasa tapat lang tayo ng magandang bundok na kung titignan nyo parang malaking El Nido. We are now surrounded by beautiful mountains. Pagka nag-ride kami ng ganito, gusto namin guys yung natutulog kami sa mga traditional na houses. Actually, we don't request for 5-star hotel or mga gandang accommodations. Syempre kaya ka nga nag-adventure kasi gusto mo din ma-explore how they live simply dito sa lugar nila. It's the same thing na kunyari natulog ka sa Sahara Desert, ganyan. Tulog ka sa Batanes, di ba? Ibang pakiramdam yun kapag natulog ka sa mga ibatan. Doon naman sa Buskalan, di ba? Kila Apo, Wangud. O kapag pumunta ka doon, iba yung feeling pag doon ka natulog. Masarap. So Nelly, let's go. Sarap. Sarap ng engine. It roar. Padating ko ulit sa inyo yung sigaw ng Boxer engine na 1200. There you go. I like it. That is the sounds of a full acrophobic pipe. Pagka nakapapasok kami sa mga tunnel na ganito, ang daming bansa na naaalala ko. Una yung Alaska kasi madami ding tunnel sa kanila na nadaan namin. Part yan ng Anchorage. Tapos naalala ko din guys yung bansa ng New Zealand. May mga tunnel din sila na ganito nung pumakit kami sa taas ng bundok. And syempre hindi pa huli dyan ang Italy. Ang Italy ang may pinakamahabang tunnel na napasok ko so far. Dahil yun ay nung nag-ride kami, may 3 kilometrong tunnel. Imagine nyo yun. Grabe no. Hindi pa isasama doon yung mga putol-putol na tunnels kagaya nito. Yun, isang diretsong straight. Sa Austria meron din na mga putol na tunnels. At sa Pilipinas naman nandyan ang Subic. Yung mga nagmumotor kagaya natin, gustong-gusto natin marinig yung roar ng engine sounds doon sa tunnel kasi buong-buo yung tunog no. I know or somehow hindi naman lahat ng rider guys gusto yung ganon. They feel annoyed minsan kapag bumobomba tayo sa ilalim ng tunnel. So sa mga hindi pa nun, excuse me for now. Yan, tayo naman nagsubok lamang at I just wanted to hear yung tunog ng acrophobic. Sa system kasi ng mga tambucho guys, naka-acrophobic din ako pero slip-on. Ngayon ako nakagamit ng full system. So yung full system ng acrophobic parang may bahay pa rin siya ng bubuyog. Kung i-compare mo doon sa full system ng Zard, talagang wala siyang bahay ng bubuyog, cut deleted siya. So yun yung difference no. And then yung ginagawa namin, acrophobic yung muffler, pero yung header ginagawa namin na Zard para diretso isang buo. So yun yung ipinakabit natin kay Kitty na motor natin sa Pilipinas. At ako very excited akong gamitin siya kasi nung last time na tinest ride ko sa bahay, sobrang gumaan yung hatak ng makina niya. Konting piga mo andun agad. Para bang masabi mo na you unleash the beast. Parang ganun siya. Yan, hapon na. 3 o'clock. Ganda ng bundok ko. Oh. Unlimited tunnel guys. May train doon sa kabilang side oh. I don't know kung gumagana pa. Sana makakita tayo ng train.
Dunya Mirasi sa Prambolo. I think medyo malapit na kami. Sumisikip na yung kalsada oh. Motocross race track ba yun oh? Ang ganda ng trail doon oh. Sarap paglaruan nun ah. What a view guys! It's nice sa Prambolo. Oh, welcome to the World Heritage City 1994. Oh, dadaan tayo dito sa World Heritage. Nice one, man. Bakit yung mga World Heritage, napansin nyo guys, bato na ginagamit ay Pietra, no? Eh no, yung bato na yan, oh. Ganyan din yung sa Bigan eh. Yung Bigan ba, World Heritage ba yun? Parang World Heritage din yata, no? We're here guys sa Prambolo, Asmali, Konak. Pote mo, Ilocano. Konakmat. Oh. There you go. Welcome. Finally, touchdown. I think it's okay. I think yes. If I get out, it's easy. There you go. Nice, good job. Oh, ganda ng apricot niya, oh. Manipis. You cannot get out. Yeah, beautiful. Precision parking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay. Yun. Guys, check natin kung gaano pa kadaming battery na tira sa sena natin. Papatay natin para malaman natin yung battery. 50% ang battery. 50% ang natira guys sa maghapong ride. Very good. Malakas itong sena, men.